So ngayon po, pinamagatan ko po yung masishare ko po sa inyo ngayon ng expect for more. Ayan, sino po ba dito na nag-e-expect pa? Amen. Taas nga po natin kamay, nag-expect ng blessing, ng miracle. Ayan, alam ko po na ang bagay ay yung ina-expect sa buhay po natin. Yung masishare ko po ngayon ay manggagaling po sa Matthew 14, verses 22 to 33. So, sikat na po itong story na to sa Bible. So, samahan niyo po ako na basahin po ito. Simulan ko po sa verse 22. Sabi po dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Ang iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, at sinamba ng mga nasa bangka, tunay nga po kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Alam ko po na marami po sa atin, alam na po yung story na to sa Bible, yung when Jesus walks in the water. So napakaganda, alam nyo po, isa po to sa mga paborito kong story. Napakadami po nating, napakadami po nating pwedeng mapulot na aral dito sa storya na to. Actually, nung tumatak po sa akin to, nung re-review pa lang po ako ng board exam. So, sa kabutihan ng Diyos, yung review center ko po kasi nung nag-aaral pa po ako for boards, is yung isang lead prof doon, is born-again Christian. So, yung last day po namin noon sa review, nag-share siya. Hindi kami nag-aral kung ano yung mga possible na lumabas sa exam. Tapos na kami doon. Yung last day namin ng pasok sa kanya is nag-preach lang siya para ma-encourage kami. So, yun, naalala ko lang dahil itong story na to yung tumatak sa akin. So, pinamagatan ko po itong expect for more. Kasi po, tulad po nung nangyari dito po sa Mateo 14, 22 to 33, kung babalikan po natin, bago po ito mangyari, ito po yung nagkaroon ng milagro kung saan pinakain po ni Jesus ang 5,000 men. Yung time na yun, gamit lamang po ang 2 isda at 5 tinapay. So after po nung scene na yun, ito na po yung sumunod. Yung paglayag ng mga disipulo at nakaroon po sila ng bagyo. So, kung maiisip po natin sa buhay po natin, ano po ba yung ine-expect natin mula dun sa istorya? Di ba po, possible po, 2 po yung nakuha kong possible nating ma-expect dun po sa storya na yun. So, ang una ko pong, una po nating ma-expect sa story na to at maging sa buhay po natin is expect for more storms in life. Na ano po ba tayo doon na, i-expect ko ba na marami pang bagyo, marami pang pagsubok sa buhay po natin? Opo, marami pa po tayong dadating. Bakit
Akala ko ba encouragement na bago matapos ang taon ay mag-expect pa ako. Bago po yun, expect po natin na marami pa pong bagyo, marami pa po tayong pagdadaanan sa buhay po natin. So bakit po tayo mag-expect ng more storms in our life or sa buhay po natin? Una po, no one is exempted. Wala po isa sa atin na may special special exemption na hindi tayo magkakaroon ng problema. Tama po ba? Meron po ba dito walang problema ngayon? Pwede pong ngayon, sa ngayong araw na to, pero sa mga susunod, hindi po natin maiiwasan yon. No one is exempted. Kung mapapansin po natin dyan sa chapter 14, verse 22, sabi po dyan, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad. So, sino po yung sinugo ni Jesus dun sa bangka na yon? Or alam niya na maglalayag dun sa storm na yon, kundi ang kanya mismong mga alagad. So, imaginein po natin, mga disciples na po yon ng ating Panginoong Jesus. Yung pinarating niya dun sa bangka na yon. Tayo pa kaya na Kristiyano, na anak ni Jesus, na hindi niya, nahahayaan niya na magkaroon ng problema sa buhay or dumaan sa pagsubok. Alam ko po na magtataka po tayo. Alam kaya ni Jesus na makaka-encounter ng storm yung mga disciples? Of course, syempre po all-knowing po ang ating Panginoon. Alam po niya yung nangyayari at mangyayari pa. So alam po niya na haharap sa pagsubok ang mga alagad. Sabi po dyan, at pinauna sa kabilang ibayo, samantala pinauwi naman niya ang mga tao. So bakit kung mapapansin po natin, sumunod po agad ang mga disipulo na nung sinabi ni Jesus na lumayag kayo. Sa buhay po ba natin, pag po sumusunod tayo sa Panginoon, doon pa po tayo nakaka-encounter ng mas maraming problema. Na ano niyo po ba yun? Ako po sa personal mo, mas mararamdaman po talaga natin yung pagsubok. Minsan, kung kailan pa tayo sumusunod. Tulad po nito, yung pagsunod po ng mga alagad. Hindi naman po ibig sabihin na sumunod tayo is hindi na tayo makakaroon ng problema. Sa katunayan po, talagang mas sinusubok po tayo pag alam po ng kalaban or ng kaaway ni Satanas na sumusunod tayo, doon po tayo talagang pinupukpok ng problema. So bakit kung kailangan sumunod ako, doon pa tayo binagyo ng problema? Minsan po kasi, hinahayaan po ni Lord na mangyari yon para mas mapakita pa niya yung kapangyarihan na kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya wag po nating isipin na hindi tayo dadaan sa pagsubok pag Kristiyano na tayo. Tandaan po natin yon na wala pong exempted. Kahit po mayaman, kahit sobrang yaman, kahit nasa kanya na lahat ng yaman sa mundo, magkakaroon po siya ng problema. Kahit po sino sa atin. Ang problema naman po, hindi nawawala po yan. Kaya, expect lang po natin na marami pa tayong storms in life. Pero hindi niya po tayo hahayaan na nadalin or isugo doon sa problema na yon. Gaya po dito sa storya na to, pinadala po niya mga alagad, hindi po para malunod. Pinadala niya po yon para lumago. Nabasa naman po natin kanina yung pinaka-whole story na po na sinagip sila ni Jesus. Pero una pa lamang po, alam na po ni Jesus na mag-encounter po sila ng storm. Pero hinayaan niya po yon para lumago in faith yung mga disciple. So kung meron po tayong pagkakataon sa buhay na naiisip po natin yung problema natin na bakit ako? Bakit sa akin pa? Isipin po natin lagi na kasama po natin ang ating Panginoon at hindi niya tayo hahayaan na malunod sa problema, kundi para tayo'y lumago
kung ano man po yung nais ituro sa atin ng pagsubok na yun. Pangalawa po, bakit po tayo kailangan mag-expect ng storms pa in life? So bakit? So God allows us to experience storms for us to trust His timing. Minsan po kasi, sa lahat po ngayon, sa panahon po ngayon, sa generation ngayon, lahat na lang po instant, di ba? Instant noodles, pati po mga sagot sa exam, instant na sa mga AI. Lahat po, instant na kapag nagkaroon lang ng loading sa Facebook, naiinip na tayo, di ba? Bakit ang bagal ng wifi, ang bagal ng data? Lahat tayo, naging mainipin na yung tao ngayon. Kung ano man yung lahat tayo, parang gusto natin masunod yung timeline natin according sa plano natin. So yung pasensya natin, nauubos na kapag may mga bagay na hindi natutupad or yung gusto natin yung nasusunod. So sabi nga po dito sa verses 24 to 27, nung time na samantala ang bangka ay nasa laot na, ibig sabihin po, yung bangka na nilayagan ng mga disipulo, nandun na po sa gitna ng laot. Or marahil malapit na po sila dun sa paroroonan nila. Ngunit, sinasalpok ito ng mga alon dahil palungat ito sa hangin. So imagine po natin yung scene that time na nasa lumalayag sila, then yung tubig or yung hangin ay pasalungat kung saan sila papunta. So ang lakas, ang chaos, grabe yung chaos nun, ang gulo, dahil may mga bagyo nga silang kinakaharap that time. At nang madaling araw, nang sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So bakit po kaya, alam naman pala ng Panginoon na magkakaroon ng bagyo, bakit hindi na lang nila, ba't pa hinayaan niya? Ba't pa niya hinayaan na maramdaman yon o tahakin yon ng mga disipulo? Bakit kaya hinayaan pa na doon padaanin? Pwede naman sa iba, pwede naman silang maglakad na lang, o bakit hinayaan pa na umabot sa point na nasa gitna na sila ng laot at marahil matagal na po silang binabagyo doon, hindi pa agad sila ni-rescue ng Panginoon nung una pa lang. Siyempre, nung una, kukulog, kidlat lang yan, malakas na hangin, bago bumagyo talaga. May mga pagkakataon po kasi sa buhay natin na God doesn't always show up the way we expect. Wari po, ina-expect po natin na pag nanalangin po tayo ngayon is matutupad na accordingly dun sa panalangin natin. Or kung gusto natin, ganito yung kumilos ang Panginoon, pero sa ibang way siya kumikilos. So God doesn't always show up the way you expect, but He always shows up on time. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon ay may magandang timing sa buhay po natin? Alam niya kung kailan kanya ibe-bless. Alam niya kung kailan kanya pagagalingin. Alam niya kung kailan kanya aahon sa hirap. Alam niya kung kailan kanya dapat i-humble. Alam niya lahat. His timing, not our timing. Sabi nga po, His will be done. Talagang mahirap po talagang paliwanalaan yon, lalo na kapag may mga unanswered prayer tayo, mga hindi pa natutugon. Mahirap po paniwalaan na may Jesus po talaga kapag may mga panalangin tayong hindi natutupad. Tama po ba? Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi niya tayo nakikita o hindi niya tayo naririnig. Kung maalala niyo po, yung sinabi po dyan na nananalangin si Jesus sa bundok. So meaning, habang lumalayag po sila, nananalangin ang ating Panginoong Jesus. Nakikita niya yung pinagdadaanan ng mga disipulo. At gayon din naman po tayo, nakikita po ng Panginoon yung struggles natin. Alam po niya kung saan ka mahina, alam niya kung ano yung mangyayari sa'yo, alam niya kung bakit nangyayari sa buhay mo yan. Ang kailangan lang po natin is
pagkatiwalaan kung kailan siya kikilos sa buhay po natin. Kasi po minsan, masyado po tayong nagmamadali. Or, alam po natin, nandun na po tayo sa kinaroroonan natin, pero biglang may dadating na problema. Biglang madedelay, biglang hindi ka pala tanggap sa trabaho, biglang hindi ka pala makakapasa doon sa interview mo sa ibang bansa. Maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng gawin ng Panginoon na hindi ibig sabihin yung delay is hindi na maganda yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Marami naiisip natin na sa pressure ngayon sa generation na to, alam po natin yan na lahat kanya-kanya ng success in life. Tapos ako, naisip ko, bakit ganito lang ako? Bakit sila ganyan? We tend to compare ourselves with others. Iba-iba po tayo ng timeline or nung success timeline natin sa Panginoon. Lahat po tayo, bawat isa dito, may plano po ang Panginoon sa buhay po natin. Naniniwala po ba tayo doon? Hindi po ibig sabihin na gumaling na yung isang tao, ikaw hindi na po buhay ang Panginoon. Hindi po ibig sabihin na hindi mo pa kayang bayaran ngayon yung utang na yun is hindi na buhay ang Panginoon. Marahil, hinahayaan kanyang i-progress or i-grow pa yung self mo sa Kanya para alam niya kung kailan niya ibabagsak yung blessing sa buhay mo. Kaya kapag hindi natin nakikita yung mga answered prayer, huwag po tayong panghinaan ng loob. Hayaan po natin na ang Panginoong Diyos yung kumilos sa buhay po natin. Imagine niyo po sa isang way sa NLEX. Kapag po nagmamadali tayo, or sa Skyway, sabihin po, may limit po kasi sa Skyway, yung isa pong expressway sa Manila. 60 ka lang or 80 ka lang. Hanggang doon ka lang kasi yung daan makipot or pakurba. Pagka binilisan mo, possible mag-overshoot ka, madiskrasya ka, makadiskrasya ka na, maapektuhan pa yung iba. So maraming pwedeng mangyari pag masyado tayo nagmamadali. Kapag merong sinet ang Panginoon sa buhay po natin na plano, pagkatiwalaan po natin yun, na naayon po yun sa plano niya. Huwag po tayong manghinayang sa oras na nasasayang, kundi hayaan po natin ang Diyos na kumilos po sa atin. So pangatlo po, na bakit po tayo mag-expect pa ng storms in our life? So God allows us to experience storms for us to experience miracles. Paano po natin mararanasan yung miracle kung hindi tayo dadaan sa problema? Wala naman pong maglalakad sa ibabaw ng tubig kung walang bagyo that time. Imagine po natin yung storms or yung pagsubok natin ngayon na nasa perfect spot po tayo para makatanggap ng blessing o miracle sa ating Panginoon. Sabi po dyan sa verses 26 to 27, yung part po na story, kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. So, nung time na yan, nung nagsastruggle sila dun sa bagyo, nakita po nila ang Panginoong Jesus na lumalakad sa tubig. Siguro that time, medyo, syempre, hilong-hilong na sila kasi sway ng sway yung bangka nila. Tapos inakala nila multo ang Panginoong Jesus. Nung nakita nila, kasi miracle po yun eh. Miracle po na, sino po ba dito na try na lumakad sa ibabaw ng tubig? Wala naman po, meron po bang nakakaalam na naging successful? Ako po sa pagkakaalam ko, ang Panginoong Diyos lang po ang nakagawa nun. Meaning po, sa gitna ng storm, pwede pa rin po tayong
maka-experience ng miracle. Kaya kung wala pong bagyo, wala sanang himala sa tubig. Ganon din naman po sa buhay po natin. Kung kasalukuyan pong may sakit ka, may kagalingan. Kung naghihirap, merong provision. Lahat po ng pagsubok natin or lahat po ng pinagdadaanan natin, may way po yan para ibigay ni Lord yung miracle or yung plano niya para sa buhay po natin. Gaya po nung story din po ni Lazarus, kung hindi po siya, nung binuhay po ng Panginoong Jesus, nung namatay na po siya for 4 days, di naman po mangyayari yung pagkabuhay mula sa patay kung hindi namatay si Lazarus, di ba? So, ganun din po sa buhay po natin. Kung nasa gitna po tayo ng pagsubok, tandaan po natin na nasa perfect spot tayo for a miracle. So we should expect for more storms in life kasi po hindi po tayo exempted kahit po Kristiyano na tayo. Marami pa pong pagsubok para po pagkatiwalaan po natin yung timing ng Panginoon. At marami pa pong pagsubok para po para po makaranas tayo ng milagro. Sino po ba dito excited ng makareceive ng miracle or blessing? Amen. Pero excited din po ba tayo magkaroon ng problema? Kasi po dyan po natin yung may experience. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So dito sa storya na to, yung miracle na nangyari is yung paglakad ng Panginoong Jesus sa tubig. So ito po yung pangalawa na expect natin sa buhay po natin at sa storya na to. Expect for more miracles in life. Yan yung gusto nating part na marami pa tayong miracle. So, alam po natin na expect pa po natin na marami pa po tayong problema, storms, struggles in life. Pero expect din po natin na marami pa pong miracle na mangyayari sa buhay po natin. So, paano? Paano po tayo mag-expect? Paano po natin aabangan o ilulook forward na may miracle tayo na matatanggap sa buhay po natin? So una po, get out of the boat. Sabi po dyan sa verses 28 to 29, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Alam niyo po, yung response po dito ni Peter kakaiba. Kasi po ako, siguro po nandun ako, tapos nakita ko po si Jesus naglalakad sa tubig. Nasa gitna po ako ng storm, di ba, ng bagyo. Nandyan si Jesus. Maano ko parang, buti na lang, nandyan ang ating tagapagligtas. Yung parang mabubuhayan ka magkakaroon ka ng pag-asa. Parang, sa wakas, may magsasalba na sa atin. Pero yung response po dito ni Peter, kakaiba. Sinabi po niya, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Si Peter po, hindi po basta nagsettle lang sa miracle na nakita niya, dun sa pag-feed ng 5,000 people, mula sa paglalakad sa ibabaw ng tubig ng Panginoong Jesus. Hindi po siya nagsettle sa miracle na yon. Gusto pa po niya ng more miracle. Kaya sinabi po niya ng Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Gusto pa niyang makakapag-experience ng more. Gusto niya siya mismo yung maglakad sa ibabaw ng tubig. Ganon po ba tayo? Na pinanalangin po natin na pagalingin tayo sa stroke. Pero ang gusto ng Panginoong Jesus, hindi ka lang pagalingin. Gusto niya makalakad ka ulit ng diretsyo. Minsan po nagsisettle tayo sa makaraos lang, sa enough, or just enough, or okay na to. Yan. Pero ang Panginoong Jesus po natin, hindi po siya bare minimum. Huwag po natin limitahan yung kayang gawin ng Panginoong Jesus. Tulad po ng ginawa ni Peter, lumabas po siya dun sa comfort zone niya. Safe na siya dun Safe na siya dun sa bangka dahil nandyan na po si Jesus.
na magsasalba sa kanya. Pero lumabas pa po siya para maka-experience pa ng maraming miracle. So paano po tayo makaka-experience ng more kung nandyan pa rin po tayo sa same boat po natin? Alam niyo po, it's a matter of choice po talaga. If we choose to keep sinning, hindi po natin ma-experience yung breakthrough. Kung pinipili pa rin po natin yung lumang buhay natin, kung pinipili pa rin po natin magkasala, hindi po natin ma-experience yung miracle, yung breakthrough. Kasi nandun pa rin po tayo sa boat kung saan safe, alam nating safe tayo. Gusto po kasi ng Lord na subukan natin siya. Hindi siya ang Diyos po na kayang ibigay lang yung kaya nating i-imagine. Kaya nung sa part po na yan, nung sinabi po niya na halika, sinabi po niya kay Pedro, pwede naman po sabihin ni Jesus nun, ano ka ba? Ay, isasagipin na nga kita, gusto pa maglakad sa tubig. Ano ka ba? Sinalba na nga kita, gusto mo pa mas maraming miracle. Hindi ganun yung response ng ating Panginoong Jesus. Ang sinabi niya, halika. Come. Gusto po natin magkaroon ng breakthrough? Come, follow me, sabi ng Panginoon. Gusto po natin ng kagalingan, ng miracle, ng blessing. Sabi po niya, come, follow me. Palaging sinasabi ng Panginoong Jesus yan, pero nandun pa rin po tayo sa safe zone natin. Hayaan po natin na lumago tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga po, faith that works is faith that actually works. Anong faith? Parang nakakalito po, di ba? Pero ang tunay po na pananampalataya ay yung merong evident na action. Si Peter po, may pananampalataya po sa Panginoong Jesus. Pero yung ginawa po niyang action is lumabas po siya sa boat niya. Yun po yung pananampalataya na gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po dead faith, kundi living faith. Sana po makita po natin yun para po malaman po o maramdaman po natin yung mga miracles na nakalaan sa buhay po natin. Pangalawa po, bakit po tayo mag-expect for more miracles or paano po tayo mag-expect for more miracles in life? So look for Jesus and keep looking to Jesus. Sabi po dyan sa verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sana po nag-end na lang yung yung story nung nakalakad na rin po si Peter sa ibabaw ng tubig. Pero may kasunod po sabi po niya, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Alam niyo po, sa buhay po natin, pag po nawawala tayo sa focus, doon po tayo nagsisimulang lumubog. Gaya po na nangyari kay Peter. Na-distract po siya sa waves, sa hangin, sa lakas ng alon. Kaya po siya nagsimulang lumubog at nalunod. Sana po hindi po mangyari sa atin yon. Or kung nangyari man sa atin ngayon, isipin po natin kung paano tayo makaka-cope up doon sa paglubog po natin. Kasi po, once na-fix po yung focus natin or nakatingin lang po tayo kay Jesus, hindi po niya po tayo hayaang lumubog. Kung mapapansin niyo po, yung time na si Peter ay lumabas ng boat, hindi naman po sinabi na nawala na yung mga hangin or yung bagyo. So that means, makaka-experience pa rin tayo ng miracle sa gitna ng bagyo. Nakalakad pa rin po siya sa ibabaw ng tubig Ibig sabihin nun, bumabagyo pa, pero nakalakad pa rin siya sa ibabaw ng tubig. So, ganun din po sa buhay natin. Kahit po nasa gitna tayo ng problema, kayang-kaya pa rin po natin maka-experience ng miracle sa buhay po natin. Hindi man po natin alam kung kailan,
Ang dapat lang po nating gawin ay focus at nakatingin tayo sa Panginoon. Gaya po ni Peter, nung nasimula na na-distract na siya, nasimula na siyang nawala na yung focus niya or yung nalunod na siya sa problema or dun sa bagyo ng problema na kinakaharap niya. Pero hindi po ibig sabihin nun na kapag nahulog tayo is failure na tayo. Alam niyo po kung ano yung kinabilib ko kay Peter dito. Hindi po yung paglakad niya sa ibabaw ng tubig, kundi yung courage niya na lumabas dun sa boat. Kasi hindi naman po niya alam kung makakalakad nga siya eh. Pero ang alam po niya, makapangyarihan yung Diyos niya. Kaya po siya nakalakad. Kaya failure is not falling. It's refusing to step out. Kung meron po tayong, kung kinakatok po tayo ng Panginoong Jesus, na magbago tayo, kung meron man po tayong kailangang baguhin sa buhay po natin, lakasan po natin loob natin. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon at baguhin po natin ang sarili po natin. Kasi po kung hindi po natin sisimulan, kung hindi po natin pipiliin na baguhin yung sa sarili natin at mag-focus at piliin po natin na mag-focus sa ating Panginoon, doon po magsisimula yung breakthrough natin. Sabi ko nga po, yung parang sa expressway, pag nakastay lang po tayo sa lane, alam po natin kung saan tayo pupunta kasi may kanya-kanyang exit po yan, di ba? Wari, pupunta po tayo ng Manila o exit ka sa Balintawak or dito ka sa Panorth naman, exit ka ng San Fernando. Pag nasa expressway ka, alam mo kung saan ka dumadaan. Kasi focus ka eh. Nandun, alam mo yung way. Pero kapag ka lumihis tayo, hindi tayo makakapunta sa goal natin, sa dapat nating puntahan. Ganon din po sa paglakad natin sa ating Panginoong Jesus. Kasama po natin siya as we walk with our life at hindi po tayo maliligaw. Alam po natin na kapag nakafocus po tayo sa Kanya, nasa Kanya po yung breakthrough na hinahanap po natin. Kung sa totoo lang po, hindi naman po tumingin ng Panginoon sa atin eh. Tayo lang po yung tumingin sa Kanya. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na po tayo mahal ng Panginoon. Ang kasalanan po, hindi po kayang pigilin ng pagmamahal ng Diyos. Pero ang pagmamahal po ng Diyos kayang pigilin ng kasalanan. Kaya dapat po, mag-focus lang po tayo. Alamin po natin yung kung sino po dapat yung na itataas yung nag-glorify natin sa buhay po natin. Kaya kung, para makapag-expect pa po tayo ng miracle in life, look for Jesus and keep looking to Jesus. Yung consistency po, hinighlight ko po doon, na keep looking to Jesus. Hindi lang po basta isang beses, pwede po ngayon, sobrang on fire ako sa pagpupuri. Next week, malamlam ka, hindi ka attend kasi may problema. May mga ganyan po tayo. Pero hindi po solusyon yon para mo masagot ang problema yung hindi tayo attend. Ay, di ako attend kasi ang laki ng problema ko. Lalong hindi yan masusolusyonan, kapatid. Kasi po, kailangan po kasama po natin ng ating Panginoon sa buhay po natin. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kaya sana po hindi lang po tayo mag-decide na tumingin sa ating Panginoon, kundi yung consistency kung paano natin siya isik at kung paano po natin siya pasalamatan, papurihan. Doon po natin mararamdaman at mararanasan yung breakthrough, miracle at yung plano na nakalaan para po sa atin. At yung isa pa pong reason, yung last reason po kung paano po tayo ma-expect pa ng miracle in life. Ask for help from our Savior. Sabi po dyan sa 30 to 31, Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, sinabi, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Si Peter po, fisherman, di ba? So for sure, sanay siya lumangoy. At nung nagsimula siyang lumubog, nagsimula siyang malunod,
pwede siyang lumangoy sa sarili niya. Pero hindi yun yung naging tugong niya, hindi yun agad yung naisip niya, kundi sinabi niya, Panginoon, sagipin niyo ako. In-acknowledge niya agad na hindi niya kaya. Ganon din po tayo. Acknowledge po natin na hindi natin kaya mag-isa sa buhay na to. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Kailangan po natin ng Panginoong Jesus. Hindi porkat may problema na, okay na, naranasan ko na to dati, na-encounter ko na to, kaya ko na yung problema na to. 5 beses ko na yung napagdanaanan, master ko na yun, kaya ko nang lagpasan. No, hindi po natin kaya sa buhay na to kung wala po si Jesus sa buhay po natin. Kahit po gaano po tayo ka-eksperto sa isang bagay, hindi po natin yun mapaperfect. Dahil ang Panginoong Jesus lang po yung may kaya or nag-provide din po sa atin para maging expert tayo sa field na yun. Gaya po ni Peter, mangingisda. Imposibleng hindi siya sanay lumangoy, di ba? Pero humingi siya ng tulong sa Panginoon. At nangyari yan, after niyang mawala ng focus sa Panginoon, nung na-distract siya sa mga bagyo. So, ganoon din po sa buhay po natin. Minsan, sumusunod po tayo, darating din po yung time na magkakasala tayo, magkakamali, madidistract sa mga ino-offer ng mundo. Pero yung tugon po ng Panginoon kay Peter, agad siyang hinawakan ni Jesus. Hindi po nag-aalinlangan ng Panginoong Jesus na i-offer yung tulong na yon at sagipin siya. Ganon din po sa atin. Hindi po porket nagkasala tayo, hindi na tayo kayang ibigin ng Panginoon. Magkakakamali mo po tayo, pero handa po tayong sagipin ng ating Panginoon muli sa ating pagkakalugmok. Hindi rin po natin basta masasabi na kaya natin mag-isa na baguhin yung sarili po natin, kundi kailangan po natin ng tulong ng Panginoong Jesus. So yung time na to, nung sinave po ng ating Panginoong Jesus, si Peter, namangha din po yung mga alagad pa na natira doon sa boat. Kung ako yung kasama ni Peter, parang sabihin ko, kasi nag-attempt ka pa na mag-step out sa bangka natin, safe na nga tayo, lumubog ka tuloy. Pero hindi. Naranasan niya na lumakad sa ibabaw ng tubig, nalunod man siya, pero sinagip pa rin siya ng ating Panginoon. Sa dulo po, Panginoon pa rin po ang magsasalba po sa atin. May rescue plan po lagi ang ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kahit anong problema po, may rescue plan po na nakalaan ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po pwedeng walang solusyon. Naniniwala po ako dun eh. Hindi pwedeng walang solusyon ng problema. Marahil, naiisip po natin. Sa kaya ng ating isipan, naisip po natin wala ng solusyon. Pero sa Panginoon po, meron. Lagi po yan na maging kalakasan po sa atin sa tuwing haharap po tayo sa problema. Kaya wag po tayong mahiya na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kahit kailan hindi kaya pong pigilan ng kahit ano yung plano or yung blessing na nilaan sa buhay mo ng ating Panginoon. Marahil isa po yan sa shortest prayer na sa Bible na, Panginoon, sagipin niyo ako. Yun lang yung sinabi ni Peter, pero sinagip siya ng Panginoon. Alam niyo po sa ating panalangin, pwedeng hindi po sobrang haba eh. Ang kailangan lang po sincere at precise or specific yung pinapanalangin natin. Hindi po lagi kailangan na sobrang haba. Kung marami tayong gusto sabihin sa ating Panginoon, pwede po. Pero minsan, alam ko po, may dadating po sa buhay po natin na hindi na po natin alam yung kaya nating sabihin. Nasasabi na lang po natin, tulungan mo ako, Panginoon. Kahit po ganun lang yung panalangin natin, tutulungan po tayo ng Panginoon. Maniwala lang po tayo na kaya niya po tayong tulungan.
Maniwala lamang po tayo sa Kanya na hindi po siya nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Alam ko po na mahirap pong, kung minsan sa buhay po natin, mahirap po na umasa dahil paulit-ulit nangyayari kahirapan sa buhay po natin. Pero po, kaya pong gawin ng Panginoon yung imposible. Isa rin po sa lesson dyan is hindi lang po ang Panginoon ay kaya mag-provide or magkaroon ng provision, gaya po ng ginawa niya sa pagpapakain ng 500 tao, hindi kaya rin po niya gawin yung imposible. Yun nga po yung paglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya po expect po natin yun sa buhay po natin bilang Kristiyano. Expect po natin na marami pa pong problema, pero wag po tayong panghinaan ng loob. Kasi po marami rin pong miracle na mangyayari pa sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Sige po, sa akin pong pagtatapos, iwanan ko po kayo ng tatlong katanungan na maiisip po natin sa buhay po natin. Ano ang bangka na gusto ni Jesus na iwan mo para mapalapit at maranasan mo pa siya? Meron po ba tayong current struggle ngayon na dapat po nating bitawan o dapat po nating alisin sa buhay natin? Sabi po niya sa kanyang salita, "Come, halika." Sundin po natin ang Panginoong Jesus. Iwan mo na yan. Iwan mo na yung dating ikaw. Iwan mo na yung bisyo na yan. Iwan mo na yung makasalanang gawain na yan. Sundin po natin ang ating Panginoong Jesus. Ano ang mga malalakas na hangin o distraction sa buhay mo na minsan nagpapahirap sa iyo na mag-focus kay Jesus? Minsan nahihirapan tayo na maging consistent sa ating pananampalataya dahil ang dami pang distraction, di ba? Isipin po natin yung mga aspeto natin yung sa buhay na baka kaya nalilimitahan tayo sa pagpapagamit natin sa ating Panginoon kasi masyado tayong busy. Baka marami tayo, nadidistract tayo sa kayang i-offer ng mundo. Nakakalimutan natin na kung ano yung purpose talaga natin dito sa ating buhay. Panghuli po, kapag nakakaramdam ka ng takot o hindi sigurado sa buhay, ano ang una mong ginagawa? Tumingin sa problema o tumawag kay Jesus? Gaya po ni Pedro, na-distract po siya sa malaking mga alon ng problema or ng buhay. Doon po siya nagsimulang lumubog. Pero kung sa atin po, kung meron man po tayong mga malalaking alon or yung nakakaramdam tayo ng takot, ano po ba yung una nating ginagawa? Hinahayaan po ba natin na sa sarili lang natin na tayo yung mag-resolve? O tumawag agad kay Jesus? Wala naman pong masama doon. Ay, wag po natin limitahan sarili natin na lumapit agad sa ating Panginoong Jesus. Yun nga po yung gusto niya, na lumalapit tayo sa Kanya. Kaya kung meron man po dito na kasalukuyan na humaharap sa maraming alon ng buhay or sa mga pagsubok, sa mga bagyo sa buhay, sabi po dito, when you feel like you are drowning, just remember your Savior walks on water. Kapag po nalulunod na tayo, alalahanin po natin tagapagligtas natin, kaya pong maglakad sa ibabaw ng tubig. Inaapakan lang po niya yung problema na meron ka. Kaya lakasan po natin loob natin at hayaan po natin ang Panginoong Diyos na kumilos sa buhay po natin. At panghuli po, sabi po dito, when Jesus says come, He's inviting you to believe that there's always more. More of Him, more miracles, and more grace waiting beyond the waves. Sabi ng Panginoon, tara, sundin mo ako. Follow me. He's inviting you to believe na there's always more. Marami pang nakalaan ang Diyos sa buhay mo. Ang kailangan mo lang ay mag-step out dyan sa boat na yan at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Hindi siya masaya, ay hindi tayo dapat magsettle
kung ano man po yung naranasan natin. Masaya ang Panginoong Jesus kapag nakaka-experience tayo ng more. Kaya dapat maging inspiration natin yung sa buhay po natin. Huwag tayong mag-settle na dito lang tayo. Maging excited po tayo na meron pa tayong mas maganda pang plano. Marami pa po tayong makakamit na plano na Panginoong Diyos sa buhay po natin. Hindi lang po sapat na pinagaling tayo ng Panginoong Jesus. Gusto pa po niya na gamitin yung buhay natin na paglilingkod sa Kanya. Hindi ka lang niya po kayang iahon sa utang na yan. Kaya ka pa po niyang payamanin. Kaya niya pong bigay yung blessing na hindi mo kayang ma-imagine. So, He's inviting you to believe that there's always more of Him, more miracles, and more grace waiting beyond the waves. Alalahanin po natin na yung ahon ng buhay, yun po yung nagpalapit sa mga alagad na mapapalapit dun sa bagyo. Yun din po yung nagpalapit sa kanila sa Panginoong Jesus. Ganon din naman po tayo. Kung meron man po tayong mga alon, yun po yung way para mapalapit tayo sa Kanya.